Kumusta mga brad? Racing ang isa sa pinakagusto ng mga tao. Lalo na yung mga riders na nagmamayari ng mga sports bike. Itong mga motor kasi na ito, nakabuild talaga para sa pangmabilisang takbo. Yung iba minsan sumasalang sa track. Yung iba naman sumisingit sa track. Yung iba nakikipaghabulan talaga sa track. Hindi na po natin may tatanggay na isa talaga ang sports bike sa mga pinakamabilis na motor. At isa nga po sa may mga poging sports bike, syempre si Yamaha yan. Present nga po dyan yung YZF-R series. Kamakailan nga lang po putok na putok ang balita na maglalabas daw si Yamaha ng YZF R9 or yung Yamaha R9. Kaso ang nangyari, iba ang nangyari. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, noong mga nakaraang taon nga po, nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang araw, putok na putok nga po ang balita tungkol sa Yamaha R9 na malapit na nga daw pong ilabas ni Yamaha. At sa tinagal-tagal nga po na paghihintay, nilabas na po ni Yamaha ang Yamaha XSR 900 GP. Yes po, marami po talaga ang nadismaya. Hindi po Yamaha R9 ang nilabas ni Yamaha. Ito nalabas nga po ni Yamaha ay ang retro sports bike version ni Yamaha XSR 900 na inspired nga po doon sa Yamaha YZR Grand Prix Racing noong 80s at 90s na kung saan nga po yun yung pinaka golden era nila. Pero kahit ganoon nga po na hindi R9 yung nilabas, meron pa din ang mga natuwa. Yung mga may pambili. Pero ako hindi talaga ako natutuwa dyan. Alams na. Kahit nga po XSR 900 GP yung nilabas ni Yamaha, naniniwala pa rin talaga ang karamihan na maglalabas si Yamaha ng R9. Kasi nga pinaregistered na nila yung pangalan na YZF R9 para sa kanyang trademark. Kaya hindi pa rin talaga malayang mangyari na ilabas yan ni Yamaha. Kung sa bagay, alam din naman natin minsan tong brand na to, mahilig talaga mang surprise. Surprise, motherfucker. Pero dahil nga ito yung motor na nakahain ngayon, siya na muna yung pag-uusapan natin ngayon. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, napaka-astig niya talaga. Purmahang 80s na may bahid ng nakaraan na nilapatan ng modern features. Kaya ang resulta, Kaya ang resulta, isang napakagwapong retro superbike. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang po natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha XSR 900 GP na mayroong 890 cubic centimeter engine displacement. Naka-crossplane 3-cylinder, dual overhead cam with 12 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 117.3 horsepower at 10,000 RPM, 93 Nm of torque at 7,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 230 km/h. Pero kung sakaling ilabas sa Pilipinas yan, panigurado sa sagad ng 300 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 14 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 21 kilometers per liter. So para nga po sa isang 900cc na superbike, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/17 sa harap at 180/55/70 naman sa likuran. Syempre pares po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-dual disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre hindi po mawala doon yung ABS. Ang kanyang seat height ay may taas sa 835mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 200 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. At kung mapapansin nga po ninyo, minimal po yung ilaw niya. Yung headlight niya parang kasing laki lang ng Paggi bar, pero gwapo pa rin. Ang kanyang gauge panel syempre naka TFT display. At meron nga din po itong Smart Connect or yung smartphone connectivity na sabi nga po ng karamihan, wala naman daw talagang connect. At dahil ito nga po ay isang high-end na motor, meron na po siyang TCS or traction control system, quick shifter, assist and sleeper clutch, cruise control, at marami pang iba. Pero dito, wala ka nang hahanaping iba sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng KYB inverted fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit din ng pangmalakasang KYB na monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, napakaganda ng bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot.
At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Ay, kahit na pala hindi labas sa Pilipinas. Regarding naman po sa kanyang presyo sa ngayon, hindi pa po nila sinabi. Pero syempre alam na rin natin na pricey talaga yan. Sa ngayon nga po, nandoon pa siya sa Europe. At soon nga daw ilalabas din sa may Japan. At wala pang balita kung ilalabas din ba sa Pilipinas. Pero kung sakaling ilalabas sa Pilipinas, hindi rin nakakatuwa yung magiging presyo niya. So ang ganito na lang muna mga brad, kung may gusto ko sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.